Magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking mabasahin ngayon ay makikita sa Book of Psalms chapter 102 verses 1 to 8. Panalangin ng isang nababagabag na kabataan. So ito ang sinasabi: Dinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo na sa panahong may dusa't bigatin. Kapag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Nanghina akong usok ang katulad, damdam ko sa init, apoy na manigas. Katulad ko'y damo na tuyo na parang nasa parang, pati sa pagkain di ako ganahan. Kung ako'y tumagkoy ay ubod ng lakas. Yaring katawan ko'y buto na at balat. Tulad ko'y mailap na ibon sa ilang para akong kuwago sa dakong mapanglaw. Ang aking katulad sa hindi pagtulog, ibon sa bubungang palaging malungkot. Sa buong maghapon, ang kaaway ko'y nililibak ako. Inukot siyang tudo gamit sa pagsumpay itong pangalan ko. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na aklat. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayon ay mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 102, sa talata 9-12, ito po ang nakasaad. Pagkain ko'y abo at hindi tinapay, luhay hinahalo sa aking inuman. Dahil sa galit mo, aking Panginoon, dinaklot mo ako at iyo itinapon. Ang buhay kong taglay ay parang anino, katulad ko ngayon natuyo ng damo. Ngunit ikaw, Yahuwah, ay haring walang hanggan, di ka malilimot ng buong kinapal. Ito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa ating Amang Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin yun mula sa libro ng Salmo, chapter 102, verses 13 to 16. Handa na kayong kahabagan ang Zion, dahil dumating na ang takdang panahon na ipapakita nyo ang inyong kabutihan sa Kanya. Sapagkat tunay na minamahal at pinagmamalasakitan pa rin ng inyong mga lingkod ang Zion. Kahit ito'y gumuho na at nawasak, ang mga bansa ay matatakot sa Panginoon. Igagalang ng lahat ang hari sa mundo, ang inyong kaluwalhatian. Dahil muling itatayo ng Panginoon ang Zion, ipapakita niya ang kanyang kaluwalhatian doon. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo, chapter 102, verse 17 to 20. Sasagutin niya ang panalangin ng mga naghihirap at hindi niya tatanggihan ang kanilang mga dalangin. Isusulat ito para sa susunod na salinlahi upang sila rin ay magpupuri sa Panginoon. Mula sa kanyang banal na lugar sa langit, tinitingnan ng Panginoon ang lahat sa mundo, upang pakinggan ang mga daing ng mga bihag at palayain ang mga nakatakdang bibitayin. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 102, verses 21 to 24. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag, si Zion o Yahweh, ikay itatanyag, at sa Jerusalem pupurihing ganap. Kapag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Ako'y pinanghina. Sa aking kabataan, pakiramdam ko ay umikli ang buhay. Itong aking hibik o aking Diyos, huwag mo sanang kunin sa ganitong ayos. Ang buhay mo, Yahweh, walang katapusan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, purihin po muli ang Panginoon, no? Na tayo po sa araw na ito ay binigyan muli ng pagkakataon ng Panginoon na tayo'y makapagbasa ng Biblia. No? Ito po isang favor na mula sa Panginoon na sa bawat araw ay nakakapagbasa po tayo ng Biblia. At sabi po dito sa Psalms 102, no? Verse 25 to 28, sabi po dito, sa simula, kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho amang ito, ngunit mananatili kayo magpakailanman. Wow, no? Maluluma itong lahat tulad ng damit at gaya ng damit, ito inyong papalitan.
ngunit hindi kayo magbabago at manatili kayong buhay magpakailanman. Praise God. Ang lahi ng inyong mga lingkod ay mamumuhay ng ligtas sa mga panganib at iingatan nyo sila. Oh, praise God. No? So dito, makikita po natin na talagang grabe, no? Na yung Panginoon ay talagang mabubuhay magpakailanpaman. So ito po yung sinasabi ng Biblia. At dito sinasabi nga na talagang kayo ang lumikha ng mundo at kalangitan. No? Maglalaho ang mga ito. Ngunit yung Panginoon ay mananatili magpakailanman. So dito makikita po natin na talagang yung tinatahanan natin ng mundo, maglalaho po ito. Pero yung Panginoon, mabubuhay magpakailanman. So dito po natin makikita na talagang isang katibayan na yung mundo ay nilikha lang po ito ng Panginoon. At yung Panginoon ay siya po yung nagmamay-ari ng lahat. Kaya patuloy po tayong magbalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat tunay nga na ang Panginoon lamang ang Diyos, nag-iisang Diyos at hari ng mga hari at nabubuhay magpakailanman. So purihin po ang Panginoon na sa bawat araw tayo po ay binibigyan tayo ng favor ng Lord na tayo nakakapag-devotion bilang pagkain espiritual ng ating buhay. So muli po, purihin ang Panginoon and God bless everyone.